Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, ano ba to? Oh, ito naman pag-usapan natin, no? Ito, feeling ko magiging series talaga to, guys, no? Alam mo kung bakit? Iba yung galit ni Atty. Topacio dito kay Dan Fernandez, no? Ito sa mga nagtatanong bakit Dan Fernandez ang tawag ko kay Dan Fernandez, kay Congressman. Simple lang. Yan po yung tawag sa kanya sa ng mga taga Laguna eh. Tapos ka na raw, Fernandez. Tapos na raw ang pagiging politiko mo sa Laguna. Sinusuka ka na raw ng mga taga Laguna. No? Kung ano-ano na lang daw pinagagawa mo, wala naman daw na ano sa mga taga Laguna. Hindi po ako taga Laguna, pero marami po tayong kaibigan na taga Laguna, no? Na nagsasabing sukang-suka na ang mga taga Laguna sa'yo, sa inyong mga Fernandez. Kaya wag ka na daw umasang mananalo ka. Dahil hindi daw po kayo ang choice ng mga taga Laguna. Anyway, so ito nga, no? For the last couple of days, nagpa-press ko na nga po itong si Atty. Topacio. Talagang kita-kita natin yung galit at inis niya dito sa mga... Really? You surprised me, anak. Say hi to the vlog. Hi! Hi, vlog. Let tita work muna. So, ayun na nga, no? So, ito na nga tayo. May ano rin ako, may sarili rin akong Zack version dito sa bahay. Wow! Thank you, anak! So, ito na nga guys. Ipi-play muna natin tong isang video na to para maintindihan natin kung saan ba nanggagaling o yung hugot ni Atty. Libaya. Ay, ni Atty. Atty. Libaya, sorry. Anak, i-close that na. It's dirty there. It's dirty. Come here. Inside. Huh? It's dirty there. So, ito na nga, no? Play muna natin to para maintindihan natin kung saan nanggagaling yung inis ni Atty. Topacio. Lawyer mo. Okay. Pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. And accordingly, kapag nag-file na yung mga victims ng human trafficking, we are telling you, walang bail yan. Right away, ikukulong ka. So, Mr. Chair, I want to give to Ms. Cassandra Leong this Republic Act number 6981 para for her to contemplate while she's in our custody. Kasi basahin mabuti to. We are helping you. Huwag ka maniwala sa mga lawyer mo. Daily lamang ang gusto naman. I mean, alam niyo guys, no, kahit anak, that's dirty. That's money. Can I have this money and put it in my piggy bank? Okay, go. I'll put all this. Yes, anak. Go for it. Alam mo, okay. Ipapasok ko to kay Panyero. Kasi kahit ako, nag-aaral pa lang, no? Marami pa rin, guys. Marami pa rin abogadong kagalang-galang. Para magsalita ng ganito, si Dan Fernandez, talagang nakakagigil. Sa amin, ako pa lang nanggigigil na eh. How much more ang isang Atty. Topacio na directly, siya yung iniinsulto dyan ni Dan Fernandez. Oh. Kung tawagin man siyang duwag, ha? Kung tawagin man siyang duwag ni Atty. Topacio, clearly naman, na kaya lang niyang magsalita dyan. Napakayabang, duwag naman pala. 'Di ba? Kahit sino makarinig niyan, definitely mabubwisit. Iniinsulto yung pagiging abogado ng isang batikan na abogadong gaya ni Atty. Topacio. O, play pa natin. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Oh, sino nag-prolong ng case na to?
Was it Attorney Topacio? Sino ba nagpakulong kay Cassie Leong? Di ba kayo? Kayo nagpakulong sa kanya ng ilang buwan? So, sino nagpulong? Ang gusto nga nila, Attorney Topacio at that time, matapos na itong mga pinagagawa ninyo, di ba? Kayo nagpatagal niyan. Of course. We know that. Kaya si Attorney Topacio, alam mo yan si Attorney Topacio, ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luislo. Ang daming banat sa akin lingkod. So it's our time to get even, no? Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Sige, thank you. Wow. Thank you, Congressman Fernandez. Palibasa, hindi siya abogado, kaya gano'n na lang ang baba ng pagtingin niya. Dan Fernandez, sabi niya, ito, verbatim quote to, maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way, he was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ng lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti ito. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Alam mo yun yung gusto kong linya ni Atty. Topacio. No joke. Yung sobrang china-challenge niyang lumabas, itong si Attorney Google, no? Diyan sa kanyang hiding out. Diba? Oh. Oh, ito rin sinabi ni Atty. Topacio. Same lang din. Oh. Challenge mo rin. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Ito wag ayaw magsalita pag nasa labas. Nagtatago doon sa privilege niya. Oh. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka naman matakot sa akin. Late ko. May problema pa yung tuhod ko. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan. Tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka Hindi pwede puro Google. Mahirap pong batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Hindi pa, may bumabagsak pa nga Ulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship, kaya nga wala na yung Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Paglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down. Marami naman na silang ginawa dyan ng mga bill na useless. Imagine niyo guys, kung gaano karaming bill ang ginagawa nila na napaka-useless. Pag binasa niyo yung mga bill na naka-post, matatawa na lang po kayo. Maniwala kayo sa hindi, matatawa na lang po kayo. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Because it's useless. Yung mga bills nga na nakikita at nababasa natin ginagawa ni Raffy Tulfo, mga basura. Diba? So, ilan sa kanilang gumagawa, I'm just not, Raffy Tulfo is just an example. Ito pa kaya, si Dan Fernandez, hindi natin alam kung ano mga bills ang pinagagawa nito na good for trash lang din For
or being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK, hindi na naintindihan. Lahat ng killing ay EJK, basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK. Nasa batas na eh. Pagka ikaw yung public official, ikaw yung nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila, pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yun, even without that bill. See? Oh. Dito mas lalo natin napapatunayan na duwag tong si Dan Fernandez. Oh, pakinggan natin anong sinabi niya. Ethics complaints against the same time for conduct unbecoming and violations of folks rights to witnesses. Yung mga improper reverse against the authority of action. Well, karapatan po niya yan. Bigyan po natin. Iyan naman po sa Kongreso. Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung nag-ipapay ng complaint na hindi ba rin naman mga co-chair? Well, ito mga documented wala, no? Hindi ko naman mabasa yung complaint na nadiligyan. So, tinapunan natin. Wala nang problema dyan. Iarapin natin. But you stand by your walang ginawang violation. Hindi violation tayo. Hindi position ko. Nakasin ko yun. Stupid. Oh, tingnan mo, pakinggan niyo yung sagot niya. Tinapunan natin. Wala nang problema dyan. Iarapin natin. But you stand by your walang ginawang violation. Hindi violation tayo. Hindi position ko. Nakasin ko yun. Challenge yung maganda. Even him, no, doon sa kanyang last statement, hindi niya alam kung meron o wala siyang nagawang violation. This only proves yung sinasabi ni Attorney Topacio dito na marami silang alam at mas marami silang hindi alam. 'Di ba? Sana, no, lahat ng dinadala diyan na ginagawang resource person or witnesses, pag alam nyong nababiolate ang karapatan ng inyong mga kliyente, sana nagpa-file kayong lahat ng committee complaint, ng ethics committee complaint. Kung hindi man, dito ko lang naiintindihan kay Attorney Topacio kung bakit diniretso niya sa ethics. Bakit? Kasi may decision na yung Supreme Court eh. Same. Almost the same. Mag-a-apply sa kanila kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court doon sa final ni Attorney Topacio tungkol sa Farmally case. Ang tanong natin dyan, marireprimand ba itong mga to? Halimbawa na lang another question na meron tayo. Nag-file si Attorney Topacio, dinismiss yung complaint niya. Pwede bang mag-file si Attorney Topacio ng another complaint, but this time against the Ethics Committee sa Supreme Court? Pwede kaya yun? Sasabihin nyo, hindi, fair naman ang Ethics Committee. Kasi nga, di ba, in-expel nila si Congressman Teves. Public enemy number 1 si Teves eh. When I say public enemy number 1 siya, ibig sabihin, enemy siya ng administrasyon ni Bangag Jr. So talagang a-actionan niya ng Ethics Committee. Itong si Dan Fernandez, tuta to, aso to eh. Ng Bangag administration. Yun lang naman ang gusto nating maano dyan eh. Gaano magiging fair ang Ethics Committee sa pagdinig dyan sa complaint ni Attorney Topacio. Ito pa naman si Attorney Topacio, hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. When I say gusto niya, it's not because he wanted it, but based on what he thinks and believe na nakasulat sa batas, hindi niya yan susukuan. Nakita niyo naman yung difference, di ba? Kung anong mga pinagsasabi ni Dan Fernandez, tapos nung nagsalita na si Attorney Topacio, tapos yung naging reaction niya. Duwag nga. Diba? Ang dami mong satsat. Tapos, nang binalikan ka na ni Attorney Topacio, mukha ka ng bold star dyan na bahagang buntot. Dapat, kung marami kang sinasabi, kaya mo sir tindigan. Diba? Gusto natin ng ganun.